Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, D.D., ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikatulong semana sa Kwaresma. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahon na miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo o ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus pitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod na siya paghusay, gidala ngadto sa kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugod ang iyang agalon nga ibaligya ingon man usa ka ulipon lakip na ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan niyang iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon na tubangan sa iyang agalon og nakipagkiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw yung tao na ko apikiha, kay bayaran ko na ikaw sa atanan. Naluoy kaniyang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo og gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya, bayarin na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw yung tao na kung kapikiha kay bayran ko na ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunua, gipaprison niya hantod nga makabayad sa utang sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon og gisuginlan nilang tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong mga utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hantod na makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab niini ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung dili kamo mapasaylo sa inyong isig katawo sa inig sa kanising-kasing gayod. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa tuong mga kaigsuunan nga naadya karon nga naminaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa tuang mga higala usab nga naminaw karon, mga trabahante, mga workers, teachers, or ato ang mga nurses diya sa Mars MC, ato ang mga nagtrabaho diya sa Mercury Drug, Katadman and Main Branch, dagang salamat sa inyong pag-abi-abi, labi na sa akong amigong higala diya sa Main Branch Mercury, si Sir Carreño, o diha po sa Katadman Branch, atong mga higala diya, sila ma'am and sir, mayong adlaw usab diya kaninyo. Mga igsoon, ang ato ang ebanghelyo karon nindot kayo nga nagpahinumdum kanato kung hantod kanus ata pwedeng makapasaylo sa atong isig katawo. Indirectly, gitubag ta ni Jesus nga ang pagpasaylo na to sa atong isig katawo sama sa pagpasaylo sa agalon nga bisan pa man og ang iyahang agalon na utang kan ay ang mga sulugoon aduna may utang niya nga milyones, pero tungod lagi kay mas mupatigbabaw man ang kaluoy ug ang pagpasaylo, andam niya punta nga muhatag og second chance nga aron i-prove niya nga kining ang iyahang gibuhat ihan ang gimahayan ug ihan ang gibayaran ug andam na siya magbag-o. Pero ang hitabo manggod sa sulugoon mga igsuon, aduna po'y nakautang kaniya sa iyahang kaubang sulugoon. Dayon ang iyang gibuhat imbes nga sama sa agalon ang iyang gibuhat, he will imitate the character and the attitude of the agalon nga mapasayloon o kabalo muhatag og second chance. Wala man siya nakat-on niini. Iyaha man noong gilabni, dayon iyahang gituok o iyahang gipaningil. Sa pagpaningil niya, wala man noon nakabayad kay wala pa pud dagi po'y available nga funds.
or wala pa pud siya resources sa pagbayad niini, iyahan nung gipapriso iyang kaubang sulugoon. What a sad reality, which is not only real in our gospel today. Kani nga realidad na gihimo sa sulugoon mito mga igsuon, daghan man ning pakitabo sa to ang katilingban karon. Nga kana bitawng humanta nakadawat og kanang mercy, compassion, and love from others, dili ta kabalo mo paambit ani nga mercy ug kaluoy or gugma ngadto sa uban. Maayo ra kung kita mo ay tigdawat, maayo ra kung kita mo ay muhangyo, pero kung kita na gani ang muhatag sa maong kaluoy ug gugma, dili na nato, di na ta kabalo mo paambit niini. Sa to pa di ay bulag-bulat ang nakat-un ba. Mo binay akong gisulti biya di sa akong mga igsuon, akong mga pamilya nga kana bitawng I'm trying to be a role model nga kung naatay mga resources nato, mupaambit ta para sa pamilya. Dili bitaw ingon nga sige ra tag kabig kay kabig na lang permente unsay ato ang madawat. Kung unsa pud ato pining ikahatag di sa tong pamilya, mohatag pud ta. Dili bitaw po ingon nga mura lang magsalig na lang ta kanunay sa usa ka tawo nga mo'y naghatag. Mo ni nga ako gini siyang pahinumdom bitaw diya sa ako ang kaugalingong pamilya nga bitawng hopefully kanang sa mga grasya na atong nadawat sa atong kinabuhi, gipakita kini sa Ginoo, we are not deserve sa ato ang mga nadawat karon, pero gihatag gyapon ni sa Ginoo, dapat makat-on pud ta ani unta nga kung napoy laing tawo nga mangayo kanato, dili ta magkwenta, dili ta magunahuna nga unsay nawala nato, ni magunahuna ta sa kadaghan noong nagrasya nga iyang gibubo kanato. Then ikaduha pod mga igsuon kana bitang word nga pagpasaylo, kaluoy, paghatag bitaw nato og kaluoy ngadto sa uban, nagpakita man gud kini nga kita bitaw nga nakadawat og kaluoy ug pagpasaylo sa Dios nga unsa atong mga naabot karon sa kinabuhi, dili ni tungod kay we are deserved, because we are worthy and we are kanang balaan yun ta sa mata sa Ginoo, kundi kaning matanang mga grasya atong nadawat karon, kaning mga nindot na mga pribilehiyo and perks na atong na-enjoy karon, not because kanang ato gyud ni siyang merito nga tungod sa atong pagkamaayong tao, tungod gyud ni sa kaluoy gyapon sa Ginoo. Labi ni pahinumdum biya po na ko ni sa kuang kaugalingon isip pari. Kana bitawng makaingon po ko ba nga kani akong pagkapari not because ako gyud naghago ani, ako gyud mo ay nagbudlay ani, ako gyud mo ay kana jong nagtrabaho ra ani. Pero kung wala bitaw gyud ni gitugot sa Ginoo nga grasyahan ko niya sa mga pagkapari, bisan pa kung saon ako budlay, unsaon ako pagpaningkamot, dili gyud niya ihatag kung makita po niya nga dili ko para aning linya. O ni nga angay ko nga magpagpabiling humble, magpabiling masinabdanon sa uban o kanang mapasayloon sa uban, kay tungod kay ang Ginoo kanunay masinabdanon, mapasayloon ug kanunay naghatag og second chance kanako. Mao na dili ko angay nga mahimong mahukmanon. I should avoid give harsh and kana bitawng rash judgment to others, because baka nabuhat nila ang mga sala, nabuhat po nila ang ilang mga kasalipanan for a certain circumstances. Biktima ra po sila sa mga circumstansya sa kinabuhi. Nga sama po nako nga sa ako ang pagkatao, nga makaingon ko nga I have done many wrong and faults and imperfections in life, not because it really define who and what I am as a person, kundi na po yung mga pagkakataon sa kong kinabuhi nga nabuhat na ko ni tungod kay biktima ra po ko sa mga circumstansya sa kinabuhi. For example, kanang naay mga panahon nga kanang makapamutbot, naay mga panahon nga kanang nahimo kang unfaithful and loyal sa imong bukasyon. Na bitaw makaingon mo ka out of curiosity, out of kanang mga for the sake of experience. Nginana bitaw na kung kini pod mabuhat sa uban diri kanako, kanang mas palapdan nako ang pagsabot, mas palapdan nako ang paghatag og tsansa pod nila sa pagpadayon sa ilang kinabuhi nga dili nako sila i-condemn ug dili nako sila kanang huradyo kanang kamuhian na yun for the rest of my life. Then sa ikaduhang punto mga igsuon na kanay bitawng
May ingon ang agalon nga ito sa sulugoon. Okay, bayri ang imuhang utang pinaagi sa pag ibaligya nimo imuhang kaugalingon apil na imuhang pamilya. Mura bitaw pwede di ay no ang kinabuhi sa tao sa una ma-equivalent to money. Sa to pa inana gyud ka powerful ang kwarta gyud ay no nga pwede ding hulipan og kanang ang kinabuhi sa tao pwede hulipan og kanang kwarta lang. Murag makaingon ta ba nga as money as the basic means of to buy or and to makuha na to ato ang mga basic commodities in life. Mao ni nga sa tuang kinabuhi dili po siguro ta magpataka og ganang pangutang no kung dili ato kayang baryan. Dili po ba ta pataka og kanang kuha og kwarta kung sa talantaw nato na dili bitaw nato kaya na nga wala tay other fund and resources. Ang punto na ko mga igsoon ba nga every time nga we borrowed something from other people, kana bitong we make it sure that we are responsible enough na to pay it. Kaya mag-uban gud nga mangutang, maayo ra kayo kung diha sa pagpangutang pa, buutan kayo, sige contact nimo, pero kung nahatag na nimo ang ilahang tuyo, dili na kabalo mo kontak, di na nimo wala na hahilo. Pero katong napasa process sa pagpangutang, buutan kayo, maayo kayong tao. Sige, smile, pero kung mahatag na nimo ang ilahang tuyo, wala na. Mura bitaw ka na, wala na nakailan nimo. Murag indifference na kay sa imo, wala na ipakialam nimo. No, mo tawag ka, mo text ka, dili na inana bitaw kay mana naman. Kay nakuha naman nila ilang gusto. So siguro po sa mga mangutangay po no sa karong panahon na nang ayaw po ingon nga patagama ang taong nagpautang ninyo. The more nga mingsalig ang tao nga nagpautang ninyo inana nga dapat po i-prove po ninyo nga dili ra mo taman sa kwarta. Pero gibaylo magud nimo ang inyong relasyon, gibaylo nimo ang imong dungog tungod sa kwarta. Kung tinuod jud ka nga siya nagpautang na siya nimo tungod kay higala kaniya. Nagpautang na siya nimo tungod kay nagtuo siya nga ikaw amigo niya. Nga mas maibitaw nga kung makabayad ba kag sa dili, you learn to preserve your friendship, your relationship. Sa to pa di ay mas gibaylo pa nimo ang relasyon ninyo kaysa gipakadak-an nimo ang kwarta. Mo na sad reality sa tuang katilingban karon sa ato ang mga pipila sa mga tao karon. Maayo ra kayo kung naituyo nimo, maayo ra kayo kung mangutang nimo, pero kung mahatag na nimo, wa na. Di na nimo mahagilap, di na nimo makaistorya, og sige na dahil ka busy. Wala lisod kayo, no? Pait kayo nga realidad sa kinabuhi. Mura bitaw, you are betrayed. Mura gigamit ra bitaw ka. So, mga igsuon, sa tanan na to nga mga naiutang, hinaot pa unta, nga dili man mo kabayad dayon, dili man nato mabaryan dayon ang atong responsibilidad, pero ayo po ipamukha sa taong imong giutangan na imong tuyo ang kwarta ra gyud niya nga human ka nakuha na human mo nakuha yang gusto biyaan na nimo siya dayon murag wala na rin kakailan niya kuan yun wrong og di gyud siya maayo nga kinaiya mga igsuon nga imo ra jung gipamukha nga kuan na jud ka di ra gyud taman ang imong pagkatao. Tama na jud ka sa imong pagka-selfish, tama na jud ka sa imong pagka unsa ra gyud imong pwedeng makuha ang tawhana din wala na dayon. Mas gi-preserve pa nimo ang kwarta kaysa inyong relasyon. Then sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo, sa ato ang paghatag og second chance sa atong mga isig kaingon, pwede man ta mohatag og second chance nila without loving them, without genuinely giving them the second chance. Hinaot pa unta. Lisod man kayo no nga ang paghatag og second chance sa mga tao nga nangayo og kanang kapasayloan nato, nangayo og kanang reconciliation nato. Hinaot pa unta na sa atong paghatag kanila tinud-anay ang ato ang pagpasaylo, tinud-anay ang atong paghatag og second chance nila aron man na sila nga nangayo nato dili man tinuod ang ilahang o dili man sila
authentic and genuine sa iyang pagpangayo og pasaylo og second chance. Pero kitang naghatag kanang taong hinukad na to ni nga pagpasaylo sa ato ang kasing-kasing. So kanilang siguro ang ato ang mga pagpahinumdum karon mga igsoon, kainig panahon sa Kwaresma, mapadayunon kita nga magpasalamat sa mga taong nahimong tipik ug kabahin sa ato ang mga kalambuan sa kinabuhi. Ang aking gusto ko pong ipaabot aking pasasalamat sa aking mga kaibigan dyan sa San Mateo Rizal, sa ating mga kaibigan din po dyan, si Ate Laila, nila Ma'am Sara, o lalo na dyan sa Kainta na si Sabado and Kahandig family. And yan po sa ating kaibigan na si Nanay Tita Barrera and family at sa kanyang anak na si Ate Josie at si Kuya Jojo. At sa lahat po ng mga apo at mga kamag-anak ni Nanay Tita Barrera and family. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng mga taong nagmamahal natin dyan sa Manila, nung pagbisita ko last time, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagtanggap at pagmamahal ninyo sa akin. Sa aking kura paroko na si Father Phil Fidraha, na naging kura paroko ko noon bago ako pumunta dito sa Archdiocese of Ozamis. So mga igsoon, din nila kukutob, ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot nagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, ug timpo sa timbunga mohatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan atong nadungog ug gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Mo atong tumong og tinguha ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag dinhi sa misnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, sa dili pa ako mohatag sa ko ang pagtimbaya, ako dang ipanawagan ato ang mga kaigsuonan, ato ang mga parokyano ug mga manimbahay diri sa Immaculate Conception Cathedral na aduna di kitay project no sa ato ang sanctuary, particularly sa atong altar as part of our preparation for the 75th celebration in connection with the CBCP plenary this coming July. So dako-dako ni siya nga kuan nato no nga celebration, 75th na celebration po nato uban sa mga obispo ug arsobispo sa tibuok simbahan sa Pilipinas, mga kaobispuhan sa Pilipinas. Dayon at the same time plenary pod sa CBCP na i-held diri sa Archdiocese of Ozamis 2, no? 75th o CBCP plenary. Mao na nga in connection with that na atay gamay nga innovation or renovation sa atong sanctuary, particularly sa atong mga altar, lingkuranan sa atong obispo, natay i-repair pod na at least pod nga sa pag-anhin nato sa tuwang mga bisita ng mga obispo gikan sa mga nagkalain-laing mga diocese, as part of our hospitality, we give them kana pong nindot nga welcome o kanang nindot pod na lugar, no? Daghang salamat kayo sa mga nahimong generous hearts, sa mga potential benefactors and givers ato ang project diri sa Immaculate Conception Cathedral. So sa inyong mga donations, adto lang kamo sa office for the receipt and for the pagparesibo sa mga inyong gihatag para sa ato ang 75th Jubilee celebration in uban sa ato ang CBCP plenary this coming July. So daghang salamat ug God bless katong tanan.